Nagkakaubusan na po ng ticket sa Araneta Center Bus Station dahil sa patuloy na pagdami ng mga umuuwi sa kanilang probinsya para doon sa lubungin ng bagong taon. Mula sa Cubao sa Quezon City, nakatutok live si Dano Ticungco. Dano. Mel, long weekend at huling biyernes na ng taon kaya dagsa na mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station para makahabol sa pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Halos hindi madaanan ang Araneta Center Bus Station sa dami ng mga gustong bumiyahe ngayong long weekend. Si Rowena Dadera kasama ang pamangkin na si Ral, alas 7 pa raw ng umaga nasa terminal, pero alas 12 na ng tanghali hindi pa rin nakakasakay. Papunta raw sila ng Alang-Alang Leyte. Espesyal daw ang pagsalubong nila sa bagong taon dahil kumpleto at ligtas ang kanilang mga kaanak na hinagupit ng bagyong Yolanda. Kung mga nakasurvive sila sa trahedya. Dahil sa dami ng tao, nagkakaubusan na rin ng tiket. Dapat ng pinakamaaga wala daw January 1. Pangalan daw, dali na. Kung bibili ninyo, hindi para ngayon? Hindi para ngayon, for January na. Yun na yung pinakabakante. Yun na yun. Oo, January 1. Uwi na muna kami. Bibili ng turutot. Ang pamilyang ito madaling araw pa raw nasa terminal pero nagulat sila nang sabihan na ang available na biyahe na lang ay pang January 1. Ayon sa mga nagbebenta ng ticket, mas maaga lumakas ang bentahan ng ticket ngayong taon. Una raw silang binahan ng reservations 1 linggo matapos ang bagyong Yolanda. Yung mga umalis ngayon, kailan pa nila binili yung ticket? Mga after Yolanda. Nung after first week, second week ng November. November pa lang? November pa lang. So kailan nagkaubusan? Mga second week ng December wala na kaming pwede lang kami mag-refund yun, nire-replace namin ibang pangalan. Dahil dito, una nang nag-issue ng special permit ang LTFRB para sa 588 units mula Disyembre 18 hanggang Enero 6 ng susunod na taon para madagdagan ng mga bus na bibiyahe. Sa ganito mga tagpo, kapansin-pansin ang dami ng mga bagahe ng mga pasahero tulad ng mga selyadong kahon kaya lalong pinaigting ang seguridad sa terminal. Wala pa namang nahuhuling nagpupuslit ng mga bawal dalhin tulad ng armas, patalim, flammable liquids tulad ng LPG at paputok. Pag may dalang paputok at nailagay po sa bagahe, nag-init po, possibility po na pumutok po yun. Gaya po nung nandito po sa natin, hinahantuhan po nila. Iniisisa po nila tapos may aso po tayo dyan na nag-check. Umiikot po tapos dito po sa entrance. Tapos kita nyo naman po, paglabas, pagpasok, iniisisa po nila. Mel, sa mga oras na ito, medyo nag-taper off na yung dating ng mga pasahero dito sa terminal, no? Malayo ito. Bagamat marami pa rin yung mga pasahero dito, malayo ito sa naging tagpo na nasaksihan natin kaninang umaga. Samantala, bago mag-alas 5 naman ng hapon, nag-inspeksyon ng LTO sa mga paalis na bus bilang bahagi ng kanilang Oplan Ligtas Biyahe. Ilan lang sa mga sinusuri nila ang gulong, wiper, windshield at makina. Ayon sa LTO, sa 27 bus na sinuri nila, dito lang yan sa Araneta Center Bus Station ngayong araw, 2 ang hindi nila pinaalis dahil sa kalbong gulong. Samantala, as of 3 p.m. naman, pumapalo na sa 8,000 mahigit ang initial passenger estimate ng Araneta Center Bus Station Management sa maghapong ito lang. Noong nakaraang taon, just to put things in context, ay umabot sila ng 9,480 passengers sa parehong araw. At inaasahan nila na bago matapos ang araw na ito, posibleng lumagpas sa 13,000 ang mga pasahero na humabol ng biyahe ngayong araw dito sa Araneta Center Bus Terminal. Yan muna latest mula rito sa Cubao. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Dano Ticungco.